Paano kung ang akala mong makakatulong sa'yo, delikado pala? Ito ang naging tanong ng marami matapos mabisto ang isa umanong medical mission sa Karangalan Annex noong August 28. Ayon kay Barangay Manggahan Chairman Keen Cruz, ang aktibidad ay pinaghihinalaang may kinalaman sa medical malpractice at posibleng panlilinlang sa publiko. Meron hong isang programa na Sagip Mata na tiningnan ho natin with Science Connect na na-identify ho natin na yung kanilang ginagawa ay malpractice patungkol ho sa programa ho nila doon sa mata. So wala ho silang kasamang ophthalmologist. Si alias Myra, kinatawan ng grupo at sinasabing konektado sa isang multi-level marketing network umano ang nanguna sa aktibidad na tinawag na Sagip Mata. Gumagamit sila ng drops na nakakagamot umano ng mga problema sa mata. Ngunit lumabas na hindi ito aprobado ng FDA o BFAD at si alias Myra mismo na magpapatak sa mata ng mga benepisyaryo ay walang lisensya. Bukod dito, nanghingi sila ng donasyon mula sa mga benepisyaryo. Yung mga gamot, pina-check rin ho namin, hindi po FDA or BFAD approved. Nangongolekta ho sila ng 50 pesos donation. Kami ho kasi sa Barangay Manggahan, clear ho yung usapan ho namin na pag may mga ganitong mga programa dito sa Barangay Manggahan, hanggat maaari ayaw po namin na meron hong bayad or meron hong involved na pera doon sa mga programa, lalo't na katuwang yung barangay. So, pina-check rin ho namin yung SEC registration ho nila, na patunayan ho namin na pasuna ho yung SEC registration nila using a church-based organization. At mag-iisip ka rin bakit church-based organization pero ang magiging mission nila ay medical. Ayon pa sa kanilang paliwanag, may makukuhang parasite pag ginamit ang drops. Subalit pinabulaanan nito at tinawag na misleading claim. Ayon din kay Myra, siya umano ay gumaling at iginiit niyang nakatulong ito sa iba. Humingi po ako ng paumanhin sa misinformation na naitawid sa mga taga-Pasig. Ito po kasi dahil sa pangyayari na merong pumunta rin sa amin ng mga grupo ng doktor. That time, ako ay hindi rin nakakakita yung kabila ko pong mata dahil nagkaroon po siya ng bukol. So, napagaling po nila ako. Napagaling din nila yung mother ko, yung mami ko, yung daddy ko, and then dun sa community namin. So, we're thinking na yung ginawa nilang eye cleaning sa amin is very maganda at nakakatulong. And then, dahil nga sa ako po ay single mom, inopera nila ako ng add-on. So, sabi nila sa akin, mag-aral ka nito, napakadali lang yung paglilinis ng mata. Kung ano lang ginawa namin sa'yo, yun lang din yung gagawin mo sa mga pasyente mo. So, ayun po, nung natuto ako, sinasama-sama po nila ako sa mga medical mission hanggang sa nakilala ko po yung isang grupo din ng mga nagme-medical mission. Along the way ng mga pagme-medical mission namin, talaga naman pong may mga positive na natutulungan. Na meron pong mga, ang grado ng mata nila, within 6 months, bumaba na po yung grado ng mata nila using dong sa products. Ang naging problem lang po pala is yung mga doktor na nagsusupply sa amin ng product is hindi pa po nila ayos yung FDA approved nila. Kahit din po yung isang grupo, hindi pa rin po nila naiayos yung kanilang mga certification. So, yun lang po ang naging problem. Dahil sa reklamo at investigasyon, hindi tinuloy ang aktibidad. Ipinag-utos ang pagbabalik ng lahat ng donasyong nakolekta mula sa 32 katao. Pansamantalang hinold ang babae hanggang hindi pa naibalik ang kabuuang koleksyon. So ngayon, kinausap po namin yung mga pasyente na nakolektahan ng 50. Ayaw naman rin ho ng mga pasyente na ipakulong ho itong babaeng ito. At nagka-agree lang ho na ibabalik lang ho yung mga 50 pesos na binayad nila at yung 500 pesos na binayad ho nila. So, mahirap po balansehin. Siyempre kasi kami ho sa pamahalaan barangay ng Manggahan, kailangan ho namin balansehin yung punto na pag illegal kailangan managot talaga. Pero base ho kasi rin dun sa mga pasyente, ayaw na rin naman ho nilang ikulong itong babaeng ito dahil nga naawa rin sila. So kung ano naman rin ho yung
napag-agrihan ho ngayong hapong ito, yun rin ho lang rin yung ipapatupad namin. Basta ang importante ho ay ang barangay ay hindi magiging kasangkapan sa mga gawaing iligal, lalo na ho sa mga ganitong programa. Ang barangay Manggahan ho ay hindi ho nangongolekta ng anuman hong bayad sa mga programang binibigay namin, sa mga serbisyong binibigay ho namin. At gusto ho namin na manatili ho na yung mga partnership na ganito ay dapat mga legit. So, mas maganda rin ho sa aming lesson ito para malaman pa ho yung mga pamamaraan para makita ho namin kung legit ba yung organization na gustong makipag-partner dito sa Barangay Manggahan, legit ba yung kanilang SEC registration, yung kanilang ibibigay na serbisyo. So, maganda ring lesson ho sa amin ito. Yung pong nangyaring eye cleaning, personal po namin yung ginawa sa barangay po ng Manggahan. Hindi po si Cap ang nag-initiate nun, kaya humingi po ako ng pasensya. So, nagbibigay po ako ng fully responsibility doon sa nangyari. Ibabalik po namin yung 50 pesos na donations ng 32 taong nagbigay sa barangay Manggahan po. Babala ni Kapitan Kin, huwag basta maniwala sa mga medical mission o produktong milagro ang ipinapangako. Siguraduhing rehistrado at aprobado ng kinauukulang ahensya ang gamot at lisensyado ang mga nagsasagawa nito. Alamin ho natin kung sino ho yung organizer. Kung ang organizer ho ay affiliated sa mga national government organization or national government offices, for sure, legit ho yan. May SEC registration, i-verify ho natin yung SEC registration ho nila kung legit. Kung medical, alamin natin kung doktor sila kasi ang pakilala ho sa amin ay doktor. Ngayon ho, napatunayan namin na hindi ho siya doktor ng medicine, kundi doktor siya ng humanities. Manatili ho tayo magbantay sa ating barangay. Kung meron hong mga kahinahinala na mga gawain ho sa barangay ho, tumawag lang ho kayo dun sa aming barangay hotline 682-0424. Yan ho yung pwede nyo tawagan. And then meron rin po tayong 911 police hotline. And then meron rin tayong Pasig City hotline na 643-0000. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig. Balita, buhay, Pasigueño.